Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay August 28, 2024 at Wednesday nga po. So pag-usapan natin anong nangyari dito sa market natin. So medyo malakas pa rin yung yung buying ng foreigners natin. So another 687.06 million. Net foreign buy pa rin po yung market natin, pero marami yatang bumagsak sa mga big caps natin ngayon. So nag-drop kasi siya ng negative 0.22%. So kanina, medyo lumampas na tayo ng konti sa 7,000 level, pero yun nga, parang nahirapan siya basagin yung 7,000 level natin. So tingnan natin bukas. Baka matuloy na yan kasi hindi naman tumitigil sa pagpasok po yung mga foreigners dito sa ating market. Ayan. So dahil dyan, yung mga winners natin for today is mga small cap na stocks natin. So nanguna sa lista natin itong si SPNEC. Ayan. So nag-reiterate si Meralco na sabi nga niya bibili siya ng additional shares dito kay SPNEC natin. Kaya medyo malakas yung closing natin sa kanya. So nag-up siya ng 9.17%. And then okay din yung net foreign buy niya. Meron siyang 11.93 million na net foreign buy. Ewan ko lang kung ito na yung namimili si Meralco, pero wala akong makita sa disclosure ni SPNEC kung ito na ba yung pinapasok na investment ni Meralco. Pero bottom line, meron kasing papasok na bagong investor kay SPNEC. Parang yung nangyari kay RCI natin last time, di ba? Si Libiste, Mr. Leandro Libiste, bumili ng mga shares ni RCI, kaya humataw, di ba? Humataw pa rin hanggang sa ngayon yung kanyang pinaka-price action. Ito, si SPNEC, si Meralco naman yung bibili sa kanya. Okay, so tingnan natin bukas yung ating galawan dyan or yung chart. Tapos si Converge, so nag-drop siya ng negative 0.39%. So medyo pagod na yata. Si Converge natin, taas pa rin ng niya, net foreign buy pa rin siya. 42.61 million net foreign buy pa rin po. Itong si Converge. And kanina, nagberde yata to kanina, pero binawian na rin siya. So mukhang napapagod na itong si Converge natin. Tingnan natin bukas. Meron pa tayong two trading days. Pero sa Pilipinas pala, buti hindi close yung market, di ba? Maraming um, kinancel yung mga pasok kasi nga may bagyo ulit, di ba? So may especially sa Manila. So hindi naman close yung market natin. Tapos si ASEAN natin, so umarangkada pa rin siya. Meron siyang movement na 1.65% and then meron siyang 13 million na net foreign sale. So ano kaya to? Lumalabas yung investor dito kay ASEAN natin. Si RCI, so meron siya lakas ng sipa, 13.11%. So nakaka-recover na si RCI natin. Tapos meron siyang 2.09 million na net foreign buy dito sa markets natin. Tapos si FCG, so yung alaga natin, napagod bigla, no? So meron siya malakas na resistance mamaya silipin natin. So nag-drop siya ng negative 1.3%. Meron siyang 189k net foreign buy. Wala kasi masyadong foreign buying si FCG, kaya hindi natin maituloy yung price action naman natin. Ano kayo meron dito kay Apollo? Nasama sa trending stocks kanina. O ngayon lang. So kanina nung naglista ako, wala pa tong si Apollo. Ayan. So ginigising na yung mga tulog na stocks naman natin. Ayan. So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin as usual. Yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin tong review natin as a reason para mag-buy, mag-sell, or mag-hold ng ating stocks kasi meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And make sure follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka dito sa mga trending stocks review. Kung gusto mo, para makita mo kung ano yung stocks yung mga binibili natin dito. Meron naman tayong trading community. So, yun naman. So, meron tayong mga stocks na sinusubaybayan. So, yun yung gamit ng Patreon at saka yung membership natin dito sa YouTube. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual na viewers dito sa ating trending stocks review. Ayan. Mga company reviews, wala tayong bagong na-review pa. Wala pa ulit. No? Profit or loss, yung mga sample trades dito sa market. Indicators, dumadami na yung mga overbought kasi hindi bumababa si Plus saka itong si Converge, di ba, kahit na overbought na sila. Fundamentals yung mga risk management natin. So double check mo lang po yan. Plus yung ating mga basic na
PSC Stock Market Studies naman. So sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader na Crypto Auto channel. Check mo lang po meron tayong upload dito na isa eh. So si Climex token naman, so 5 days. Halos magwa 1 week na. May follow-up video tayo dyan na gagawin. Tapos sa social media, follow mo lang po ako dito sa ating Facebook account. Ayan. So at saka dito sa Facebook page para updated ka lagi sa mga posts natin. Butegi Pick, yung mga articles dito sa local market, dito sa US at saka dito sa crypto, tapos sa Twitter. Tignan natin yung ating mga na-post for today. So malakas pa rin yung yung net foreign buying natin, no, 687.06 million. Ilan na ba? 5 million, 5 billion, 6 billion yung nakapondo na foreigners dito sa market natin. So kahit sunod-sunod yung balita sa doon sa, di ba, South China Sea may nirab na naman yata na na Philippine fishing boat doon. So kahit na mainit sa West Philippine Sea, pumapasok pa rin yung foreigners. So talaga nang-anticipate siguro sa additional na rate cuts, baka until until September. Kasi September yung US market, doon naman sila magde-decide. So meron na silang direksyon na mag-cut ng interest rate cuts. So ang tanong na lang, pinag-usapan na lang sa mga social media or doon sa mga Yahoo News is kung gaano kalaki yung ikakat doon sa interest rates ng US natin. Okay. So kanina panalo si Bang umakyat mining, si Nickel yata to, mangkada nung closing. Medyo umabol siya. Tapos si Finance 0.58% pero walang umabot ng 1% at saka si Industrial 0.69%. Okay, so medyo sideways yung galaw po ng ating market. Nvidia, so minsan naglalagay ako dito ng mga related sa mga AI stocks. So Nvidia is expected to set the tone for risk asset when it reports after the market close in the US. So lalabas yung earnings niya. So ganda ng nito, nag-dip to ng 20% yata tapos nakabalik na siya. Kasi malakas yung optimism sa mga AI na stock sa US naman yon. Foreign funds sold, AUB, Security Bank, ASEN, FGen, SCC, DNL, EMI, FB, Monde, Megawide, ABA, Aboites, AGI, Costco, DMC. Ayan, pasensya na ako, medyo mahina yung boses natin, namamala tayo. Double Dragon, FLI, MEG, SMPH, TEL, at saka si ICT. So Bitcoin nag-drop kanina. Ewan ko din bakit nag-drop to. Pero medyo nagre-recover na siya ng konti naman. Tapos sa closing natin, umabot tayo ng 7K kanina. So 6,958.01. So pasok yung foreigners. Malaki yung chance na ma-break natin yung 7,000 level naman. So sino-sino kayang mga stocks? Yung arangkada, ito ba Sino Plus ulit, Converge, at saka si SPNEC natin. So SEC, umakit to kanina. So ano ba yan? August, September, October to yung dividends niya. So around September, arangkada na naman tong si SEC natin. Bantayin na lang natin. So nag-up siya kanina. Converge, nag-drop siya. No? Converge crowned by, paano ba basahin to? UCLA o OKLA as the fastest internet provider in the Philippines. Yan. So ito yung closing natin kanina. Tingnan natin sino yung mga movers dito sa mga big caps na stocks natin. So nickel, ayan nanguna siya kanina. Nag-up siya 4.92%. So yung mga medyo nasa ilalim. So kaya lang si GGS ayaw pa rin. Nag-uukay pa rin. URC 2.45%, BDO 1.85%, ASEN 1.65%, SEC 1.53%. Si Ali ulit 1.49%. So nag-drop si PLDT at saka si SMPH natin. Nahirapan si SMPH. Pure Gold, negative 1.28%. Bloomberry, ayan, GGS, yung tropang naguhukay dito sa mga big caps na stocks naman natin. Okay, so ito yung closing natin kanina. URC, so meron siyang ex-date, pero mga preferred shares yata to. SPC sold block in BLCI to PHI. SPC's board approved the sale of 29.9 common shares in Bohol Light Company to Prime Electric Holdings Incorporated. Ayan. So meron siyang binenta. ASEN, Barito Wind Energy, ito yung mga good news niya, venture. So ASEN and PT Barito Renewables Energy form a exclusive collaboration for wind energy in Indonesia. Ayan. So hinahanap pa rin si Madam Alice Go
Converge ICT has won the prestigious OOKLA Speed Test (OOKLA) award for the fastest internet provider in the Philippines. RCBC declares cash dividend. Monde secures approval for DOI for 1.2 billion biscuit manufacturing facility in Davao. MPI, online watchdog Deep Web Connect reported a supposed breach of online system of the network owned by Philippine Luzon. Ayan. So GMA naman, nung huli, si GGS diba na-hack. Tapos itong ito naman sabi is GMA network. Ayan. So nahirap po umakit yung mga stocks natin pag ganyan yung usapan eh. So ito yung kahapon, SMC confirms Bulacan Airport, Maynilad IPO after the election in 2025. Tapos yung Galawan, ito yung mga Galawan naman stocks natin kahapon naman. Okay, so Call Financial. So malaki yung kung napansin nyo yung last na vlog natin, 25% yata yung yung stock dividends ni ni COL Financial. Double check nyo lang. Hindi ko na tanda kung anong date siya magbibigay. Okay, so yung ating Patreon, nakalimutan kong buksan. So you guys, yung ating Patreon channel, yung mga gusto na guide sa trading market, i-double check nyo na lang. So nasa link naman dito sa YouTube videos natin or doon sa mga Twitter. So saan ba yung link natin dito? Ayan, so ito yung Patreon natin. Buksan natin para makita ng uh, mga gusto sumali sa group. Ayan, so ito po yung ating Patreon. Tapos, okay, tingin tayo sa market. So, hirap na hirap si PSE pero optimistic pa rin tayo. Huwag sana maging kagaya nito. Dow G yung pinaka-closing niya. So, ang dami niyan Dow G, oh. Hirap na hirap siya. So, hirap-hirap ng Dow G hanggang sa magkaroon na siya ng mga negative news. So, hopefully, hindi ganun yung mangyari sa market natin. O kung mag-breakdown man siya, kasi nakailang beses na-try dito sa bandang taas 7K pero nahirapan siya. Pero pumapasok pa rin naman yung mga foreigners natin, 687 million. Kaya may chance pa rin naman na breakout. Wag lang sana ganitong breakout. Dapat yung breakout natin, okay, 7K nga yung no. So parang ganito lang. So umabot tayo until 7,200. Pero ito may mga false breakdown siya. So ang papansinin na lang natin, okay, pag nag-breakdown si PSE, ang pansinin natin, yung price action ng index, yung candles niya. So mahina siya kapag nag-below MA9. Ayan. So above MA9 pa rin naman yung market natin. So okay, bullish pa rin naman yung tingin natin sa market. Kasi pag nag-break tayo ng 7K, ang daming stocks yung papasukin ulit ng ating mga foreigners. Lalo na, ayan, nakapondo. Actually, siguro nakapwesto na itong mga ito eh. So, 687 million na naman. Net foreign buy. So, medyo nangihina yung RSI natin. Yung MACD, open pa rin naman siya. Pero meron din siyang konting weakness. Kasi hindi umakyat yung yung index. Ang nangyari ngayon, nagpapalitan yung mga big caps natin, di ba? Nung isang araw, mga properties. Tapos ngayon, services naman, di ba? So nagpapalitan yung mga blue chips. Ayaw umangkada ng diretso yung mga stocks natin. Maliban kina Converge, kina Plus, yung mga big caps na stocks natin. Siguro kapag nag-reverse na si GGS, saka siguro natin mararamdaman yung breakout dito sa 7,000 level. Kasi siya na lang yung nahuli eh. Dalawa sila ni URC sa mga blue chips na stocks po natin. Okay? So, tingin tayo dito sa mga winners. Bullish pa rin yung nakikita po natin sa market. So, punta tayo ngayon dito sa mga winners. So, RCI nga po yung nauna. Nag-breakout breakout na siya kapon pero tinulak niya talaga ngayon. Anong oras? Mamaya silipin natin kasama sa listed stock. So, 13.11% and meron siya net foreign sale na 2.09 million. So, laki na rin yan. Na simula nang nag-recover siya, laki na rin ng 30% yata ito eh. Simula nang mag-recover. 50% na pala oh. Ayan. So, meron ba naka-bottom pick sa atin? Siguro, okay, maliban na lang kung may funds ka na marami. Siguro mga 30%. Majority ng mga traders natin sa kanya. So, on the way siya, okay, mamaya natin pag-usapan. Yung pinaka-resistance pala. So, next si STN, nabuhay yung mga hindi natin pinag-usapan na stocks. So, STN, 10%. Si SPNEC, so laki ng volume niya. Oh. Baka bumibili na si Meralco natin. So, meron siyang 9% na gain. Ano tayo dito, mga million. AUB, ayun, nag-breakout din yung isang bangko natin.
Balay, nickel. So 10 million yung traded value. So okay. MFC, wala, ano to, penny stocks to. Tapos ano pa tayo, may volume. Si Home, okay, so lumalaban pa rin si Home natin. Hindi natuloy yung breakout niya last time. 3%. Tapos si XG ito, nabubuhay. Bagong IPO natin. Nakalimutan natin to, si next Gen Energy Corporation natin. Si Bell, ito, nag-bottom na rin. 1 point or 2.63%. Okay, so the rest, marami naman yung berde. Pero sa mga big caps, hati. Medyo hati sila, di ba? Okay, next. Dito naman tayo sa mga losers. PHN, 9%. Si Apollo. Okay. Kaya pala sa pinag-usapan dito, nawala na yung MB Saipon natin, no? Parang wala naman, hindi naman totoo yung MB Saipon natin. MRC, minus 7%. Ayan, nagbo-broken na yung mga trend ni MRC natin, sino pa? ABS, 4%. So, wala na si Mr. Libiste. CLI, minus 3%. PLDT, 3%. Double Dragon, kung hindi nyo napansin, medyo na talaga siya. Pabagsak na rin. Di ba, Pogo, medyo affected siya. CHP, minus 2.3%. And Robinsons Retail Holdings, kala ko okay na to. So, may na pa rin yung tulak. Wala pa rin kasing foreigners, so 18.11 million. So, hindi pa rin pinapasukan ng foreigners itong si Robinsons Retail Holdings natin. Okay, so balik tayo dun sa pinaka-main chart. Ayan, so tingin tayo dito sa global market. Nahirapan talaga tayo magsalita. Okay, so based dito sa galaw kagabi is okay naman. Okay US market, tapos ngayon, verde naman siya. So parang maganda yung opening dito sa US market, tapos dito sa European, okay din siya, no? Verde. So majority is verde. European markets. Dito sa Asia, mix. Medyo mix tayo, no? May mga 1%. Pero parang mas marami nga yung yung verde dito sa galawan dito sa Asia, Southeast Asia naman. Okay. So dito naman sa crypto, ayan, buong pa lang si Bigla nag-drop yung si ito si Bitcoin natin. So drop siya ng 4%, 59.7K. Ethereum, 2.5K, drop din siya. BNB, malakas siya ngayon 542. Ayan, nagre-recover na ng konti. So yung mga nagtitrade dito, okay, so baka mamaya may konting recovery na dito sa mga crypto natin. Okay, so balik tayo. Okay, pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. So mabilis na lang kasi namamalat tayo. Next, SPNEC. So maganda yung sa pre-close to 5% yata to nung Hindi kayo mag-pullback to bukas. Ayan, pinitik siya nung pre-close na. Ayan. So dapat 1.18 lang siya. More than 1% kasi yung isang niya, isang uptick niya. Ayan. So anyway, okay, meron na ba tayong breakout? Wala pa naman, no? Hindi pa naman siya breakout. MA100 yung pinaka natin. Oops, daily tayo. Ayan, so ano ba yung nakita ko sa PSE? Naka-weekly ba tayo kanina? Hindi naman, naka-daily tayo. SPNEC, balik tayo. Okay, so based dito sa galaw niya, okay, yun yung bigger trend. So breakout naman siya. So dito muna tayo tumingin. Kahit dito sa dito sa pinakamalapit na resistance, malakas yung malakas yung breakout niya. Kasi meron nga siyang tulak na 11.93 million. So hindi ko alam kung yan na ba yung pasok ni Meralco kasi minsan nagre-reflect siya as net foreign buy sa markets natin. So hopefully yan na yung pinapasok na niya paunti-unti. And ang next na resistance is dito kasi meron tayong may malilit na gaps dito Yan, may gap diyan and then meron siyang gap dito. So ito yung mga potential na malakas na resistance or depende sa galaw, maganda magkaroon siya ng fill the gap na galawan, di ba? Kasi yan yung mga previous na trap yung mga traders natin, di ba? Kasi magugulat ka sa biglang gap down at saka gap up ng mga stocks natin. Okay. So medyo malapit na 1.25 and
Ayun. So, dahil sa lakas ng galaw niya ngayon, baka may pullback na tayo bukas na. Nag-overbought yung RSI natin. Baka hindi mo napansin kanina. So, meron siyang RSI 80 na. Halos RSI 80 na siya. So, kung mag-pullback man siya, magdala makita sa kanya is magkaroon siya retracement dito. Magkaroon siya ng bounce. Ayan. Hopefully mag-bounce siya dito. Kasi potential pullback nga siya kung kaninang close is pinag-gap up lang siya. So, most likely sa opening meron siyang correction na pwedeng gawin. Pero at least malakas yung sipa niya, di ba? Kasi malakas yung kandila natin ngayon. So na-break na niya kasi yung mga trend eh. Wala na tayong trend na makita. So next na lang titignan natin kasi parabolic yung galaw is kung babalik siya dito sa around 1.25 kasi konti na lang 1.2 na yung price action nitong si SPNC natin. Okay, so very good. Up tayo, 9.70% and meron siya net for buy na 11.93 million. So yung pinaka-catalyst, yung sinabi ko po kanina, Meralco, bibili ng shares o mag-invest dito kay SPNC. Next, Plus, hindi pa rin yata tapos si Plus natin ko yung mag-pullback to mga to para makasalo ulit tayo. So lumalaban pa rin si Plus natin, kaya lang meron siya malakas na net foreign sell. Ayan o. 30.53 million net foreign sales. So medyo nagpa-profit taking na. Arangkada pa sana ito kanina pero parang napipigilan yung galaw niya. So meron ba tayong balikan natin yung trend-based Fibonacci na pinag-usapan natin kahapon. Kung may babalik natin siya. So ito rather ulitin natin. Ito at saka yung drop is ayun. So ito na, meron pala siya lumabas na So mali yata yung sukat ko kapon. Ayan. So pinaka main resistance base sa extended Fibonacci is 25.2. Pero overbought na siya. So anytime, again, kagaya ni Converge, anytime pwede na sila magkaroon ng immediate na profit taking naman. Hopefully tumagal pa siya. Pero tagal na kasi sa medyo matagal na dito sa pinaka-overbought levels natin tong si Plus. Okay? So anyway, good pa rin naman 1.69. Ang maganda makita sa kanya is mag-form siya ng flag dito. Ayan, mag-retest siya dito sa support natin 22.97 para another rally na naman. Kasi may mga stocks din na ganyan dati sina ASN yata. Nung umakyat sila, nag-overbought din itong mga 'to na matagal. Alala ko lang yung to. So sunod-sunod din yung niya, sunod-sunod din yung candle niya. So depende talaga kung papasukin ng itutulak ng investors kasi may chance naman na ganyan magparabolic yung galaw niya, especially nandun pa rin naman sa bandang taas. So wag lang mawala bigla yung foreign buying natin kasi lumalabas na rin siya 30.53 million net foreign sell. Okay, next Converge. Okay. So based dito sa galaw ni Converge, ay lumabas. Ayan. So parang plus na rin siya, parabolic na rin yung galaw niya. Lumalaban siya pero parang nahirapan na nga din siya. Pero net foreign buy pa rin 42.61 million net foreign buy. So ilalagay ko muna 15.7 kahapon is 16. 16.8 kasi siya hanging man tapos medyo obvious na kasi yung pagka-overbought ng RSI natin sa kanya. So anytime personally nag-expect na ako ng pullback kay Converge. Ayan, para pasakayin ulit tayo. Makasakay ulit tayo kasi bullish naman yung prospect niya. And then kung titignan mo yung itsura niya, during this level na lumampas dito sa IPO, may mga spike siya May mga spike siya. So kung maganda yung sentiment ng market sa kanya, why not, di ba? Gayahin niya yung galaw niya dito last time. Ayan, hopefully. Pero ngayon medyo overbought na talaga si Converge. So negative 0.39%. Next, ASN. So lumalaban siya pero nauntog kanina kasi nag-net foreign sell. Ayan. 13.01 million. Pero up pa rin man siya. 1.65. Parang may trend siya. May lumalabas dito na parang trend channel si ASN natin. Pwede ba to? Ayan. So parang meron siyang trend channel na ganyan. Okay. So ito yung sinusundan niya ngayon. So pero ang maganda sa kanya, gaya ng usapan natin kahapon, bumalik siya dito sa MA9 which is yung support niya. Kailang parang may malakas na nagbebenta dito sa 5.6 level na yan. So
bullish pa rin naman. Actually, bullish pa rin naman. Ayan. So, okay pa rin naman yung, yung RSI level natin sa kanya. Medyo nahihirapan lang siya tapos may parang warning sign yung MACD formation na rin. So, yan na lang muna pinaka-trend natin kay ASEN. And then, RCI. Okay, nabuhay si RCI. Hindi natin pinapansin pero makita mo nga naman, nabuhay bigla and then naka-recover siya ng 50%. So ngayon, kung body to body lang ng candle, para may konting breakout siya dito sa 3.45, di syempre, i-akit na natin yung pinaka-next sa mga resistance natin dito sa 4, di ba? So pwede siya mauntog dito kasi meron siya malakas na resistance dito, nag-double top dito sa area na to. Pero maganda sa ginalaw niya, so nag-form siya ng mga higher lows dito. Tingnan natin. So dito kasi magkakaroon ng mga profit taking, yung mga hindi nakapag-TP last time. Ayan. So halos mag-overbought na rin siya. RSI 65, pero talagang malakas sumipa to, no. Yung isang sipa niya more than 10% talaga yung galawan dito kay RCI natin. Okay, so volatile kasi medyo mababa lang yung market cap. So 13%, congrats, and negative 2.09 million net foreign sale. And lastly, si FCG natin, mukhang pagod at saka hirap na hirap dito sa saan ba? 0.8, no? Hirap na hirap siya sa 0.8. So ang worst case scenario natin, pag medyo mauntog na naman tayo is, eto, may malaking trading range tayo sa kanya, di ba? So ito, last time, ito, and then ito, and then ito na naman siya. So medyo bearish kasi yung candle natin eh. 1.3% loss, 189.73K, net foreign buy naman siya. Pero bukas, kung hindi tayo mag-support dito sa 0.75, mag-aantay na naman tayo ng matagal bago mag-breakout dito sa 0.8. So inaabangan ko na dito sa mga 0.88 para sa take profits, pero mukhang matatagalan pa yata to si FCG natin. So bullish pa rin naman lahat ng indicators na pinapakita naman niya. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. Ayan, hirapan tayong mag-explain ngayon kasi meron tayong namamalat tayo. So, anyway, bullish pa rin naman yung market kasi nga meron tayong net foreign buy pa rin naman. Ayan, kaya lang medyo may sign ng weakness kasi parang ganito dito last time. Baka mag-pullback tayo ng konti. Nandiyan pa rin naman yung foreigners mag-sideways siya bago mag-breakout dito sa 7,000 level. Pero maganda makita, bago tayo mag-close ng Friday is meron tayong net foreign buy na magtutulak past ng 7,000 level naman. Ayaw kasi umakyat ng hindi nagsabay-sabay yung mga big caps. So tinamaan si yung GGS at saka si URC kasi. Okay? So yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe. Join ka lang sa group kung gusto mo. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.